Ngayon naman, JC, pag-uusapan natin itong nakakalungkot na balita tungkol nga sa di umano intentional car crash dito nga sa Filipina doctor, dito nga sa Beijing, China, sa may Tiananmen Square. At para bigyan pa tayo ng informasyon dyan at updates, makasama po natin this morning ating very special guest mula po sa Philippine Medical Association, ang kanila pong presidente, si Dr. Leo Olarte. Good morning, Doc. Welcome back to Good Morning, Boss. Good morning, Dayan, and good morning, JC. Doc, siguro umpisahan muna natin, no? Actually, doon sa mga detalye, no? At least doon sa mga nakuha ko pa lang. Ang alam ko ay yung nanay lang or yung Filipina doctor lang naman yung nasawi, no, Yes. Doc? Pero siguro maaaring bigyan nyo pa kami ng iba pang impormasyon na nakalap natin so far dito sa nangyari. Yung mother lang ang nasawi, no? Or si Doktora Lina Bonye, siya lang ang malas at nasawi. Yung kanyang husband, si Dr. Nelson Bonye, na pinsala, nagkaroon ng fracture sa femur. At saka yung anak niya, nagkaroon din ng fracture. Yung dalawang babae na anak, who are also medical students, second year and third year proper sila na medical students. And na pinsala din sila. And sila will undergo open reduction and internal fixation of the femur, no? To fix the femur, to align the femur, para sila makalakad ulit at makabalik dito sa Pilipinas. Ano ba nangyari, Doc? Bakit Tanong bakit natin, may JC. fracture? Sige. Sa fracture muna tayo. Ano? Ano yung nangyari, Doc? Nadaganan po ba sila ng kotse, or- Bakit nangyari yung fracture? Kasi ang alam ko, merong pang explosion involved, no? Or fire involved. Yes, kasi yung fracture happened nung nabangga sila nung SUV, Alright. no? Nung nabangga sila na tamaan dito sa thigh, nabali yung femoral bone, yung thigh bone. We call that the femoral bone. And kung mo nabali yon, kailangan operahan agad yon. Lalagyan ng metal implant doon sa loob or orthopedic implant, aayusin yon. Ididiretso yung kanyang thigh. So, yun ang operasyon na gagawin doon sa... So para dun sa mga viewers natin na hindi nakakaalam, itong pamilyang ito ay pumunta sila doon para mag-tour. Right. Sila ay nagbakasyon lamang at ito nga ay sinasabi nila, intentional po itong car crash na ito. Napatunayan na po ito na talagang sinadya po ito o aksidente po? Ito ay sinadya. Ito ay mga suicide attack, no? Parang this is always happening there. In 2005, mayroon ding Pilipino na delikado family pala. nagpunta doon. Ang pangalan niya is si Emmanuel Madrigal. Bigla siyang sinaksak ng Chinese na mayroong mental derangement. Alright. Siya at saka yung anak niya sinaksak. Yung kanyang asawa at dalawang anak din nakatakas. Now, recently, ito naman sila di Dr. Bonye, ay napinsala naman because of this suicide attack, no? Ito yung mga rebelde. And you know, Tiananmen Square is a historical spot. Tourist spot yan, maraming mga dayuhan. So, if they would like to embarrass the Chinese government, this is the proper area This for was them also to do. where yung nangyari in 1989, no? Tiananmen massacre Yes, ng mga democratic ng mga estudyante. protesters, yung mga protesters. Right. Pero Doc, kamusta mga suporta na binibigay ng ating pamahalaan dito nga po sa pamilya nito at pati dun sa nasawi na rin po? Alinsunod sa aking na balita kagabi, si President Pinoy nag-order na sa Department of Foreign Affairs to take charge and to do what is good immediately. So, ako naman, I am satisfied with what the Department of Foreign Affairs have been doing. Minomonitor naman nila and nakita natin sa TV sila ay dinadala na sa operating room. And that is what I wanted to know, no? Na dapat na operahan agad siya. Now, the second is na yung katawan, yung cadaver, makabalik ka agad dito sa Pilipinas at maidala doon sa Imos, Cavite. And Doc, I believe sila po ay miyembro din ng Philippine Medical Association. So ano naman po yung suportang ibinibigay ng PMA ngayon? Well, for backgrounder lang, si Dr. Bunyi, yung lalaki, is past president of the Cavite Medical Society, the component society ng Philippine Medical Association. So, kaya kami very interested
to monitor this case kasi Yes. kasapi namin At yan. kaibigan nyo rin po. At kaibigan ko. And aside from that also, being the president, I am duty-bound to see to it that our members' interest is also properly protected. Yes. And kami sa PIP, handa kaming magbigay ng death benefits and sickness benefit, financial assistance. Alam mo, Dayan, siguro lingid sa kaalaman ng ating mga viewers, si Dr. Olarte ay isa ring abogado. No? So, he's also attorney Olarte. Actually, Doc, pwede ring tanongin namin kayo, paano nga ba yung mangyayari dito sa ganitong klase Yes. no, ng kaso na sa China nangyari yung krimen, how do we ask for compensation, kumbaga, para dito sa pamilya nga ni na Dr. Bunye? Well, the government of the Republic of the Philippines is duty-bound to protect the interest of its citizens when they suffer injuries or death in foreign countries. No? So it will be a government-to-government Alright. transaction. And I am appealing that the Chinese government gives justice to the family of Dr. Bonnie and just compensation. And this must be negotiated by the Philippine government with the Chinese government. Alright, so right at this moment, Doc, siguro do you have any last message to our viewers? Ang panawagan ko lang sa ating gobyerno is that una sa lahat, yung kalusugan ni Dr. Bonnie, Nelson Bonnie at kanya. Pangalawa, hustisya Yes. at karampatan na compensation, no? Kasi sila ay napinsala at nasawi doon sa foreign land. I am asking that the Chinese government consider our appeal for justice and compensation to the family of Dr. Bonnie. And we really hope so, no, na ganun nga yung mangyari kasi kung naging very avid, no, or very passionate ang Chinese government, no, Hong Kong dito sa paghingi ng compensation doon sa mga naging biktima dito sa ating bansa rin, no, sana, no, Ganun din, masuklian din nila na Oo, kung ano yung kumbaga, tama for them. Yes, so At we syempre hope, din, no? JC, hindi lamang, patuloy natin ipagdasal ang kondisyon nitong mag-anak nito na ang talagang ginawa lang ay sana bumisita at magbakasyon, pero ito yung nangyari sa kanila. At pagdasal na rin natin, pati yung pamilya nung nasawi at pati na rin yung Alam nasawi. mo, nakakalungkot na yan kasi reward to dapat para doon sa mga bata, no, na mataas yung grades doon sa nangyaring Medical school. semestre, sa med school, no. So anyway, maraming salamat Dr. Leo Olarte. Thank you so much, Doc. Maraming salamat, Doc. Yan si Dr. Leo Olarte, ang presidente ng Philippine Medical Association.